in her heart. Kung ano man ang nakita ni Maria at narinig, hinayaan niya ang kanyang puso ang magnilay dito. Ang sabi sa ilang pag-aaral doon, ito ay parang pirasong sinuri ni Maria kung anong nangyayari. Sapagkat hindi lahat ng plano ng Diyos madaling maintindihan ni Maria. Maraming pagsubok, pagtawid ang kailangan gampanan ni Maria. Pero si Maria ay sa kabila na maaaring hindi niya naiintindihan ng lahat, si Maria ay sumagot na, opo, mangyari nawa sa akin ang kalooban ng Diyos. Kaya anong klaseng tao si Maria pagdating sa pagharap sa bagong taon? Isang babae nagtiwala sa Diyos. Yan ang bitbit natin sa pagharap sa bagong taon. Magtiwala sa Diyos. Susubukin pa rin ang ating pamilya sa 2012. Ang karaniwang kahirapan sa mundo ay isang problema tumatama sa bawat pamilya. 15% Pilipino ang nakakaramdam ng gutom. Sa gabing ito na tayo de noche, may mga kasama tayo sa parokyang maaaring hindi makatitikin ng ating kinakain, salad, spaghetti, chicken. O doon sa Cagayan de Oro, habang tayo ngayon ay nasa silid ng ating bubong na pag may nagpaputok sa taas, pag bumagsak sa bubong natin tatama, doon sa Cagayan at sa Iligan, maaring sa gabing ito ay nagninilay sila. Ito ba ang kahulugan ng bagong taon para sa kanila? Walang tahanan, walang gamit na isalba. Pero anong bitbit ng Pilipino sa kabila ng haharapin niyang pagsubok sa 2012? Pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kakikitaan ng pagtitiwala ang bawat isa kung tayo'y nakatingin na ang Diyos ay liwanag ng ating buhay. Alam niyo, nung 9 na araw po ng simbang gabi, may tumungo po rito patrol ng Pilipino ng Channel 2. Meron silang 2 pamilya na sinubaybayan. Isang pamilyang maralita at isang pamilyang may kaya. Taga rito lang po sa atin. Ang 2 pamilyang ito ay may parehong kahilingan sa loob ng 9 na araw. Yung isang may kaya ay ang kagalingan ng kanilang kapatid na nasa Amerika upang ito'y maibsan ang karamdaman. Ang pamilyang maralita magkaroon ng handa ang kanilang anak na mag-birthday din pagkatapos ng 9 na araw. Pagkatapos ng 9 na araw, ang parehong pamilya na mayroong kahilingan sa 9 na araw sa diwa ng simbang gabi ng Kapaskuhan at kay Sacred Heart, natupad ang kanilang hiling. Yung kapatid na may sakit, gumana ang katawan, lumakas, nakalakad, at naibsa ang kanyang karamdaman. Yung pamilyang nagtatanong kung may makakain handa sa 9 na araw, aba, kumita ang tatay at nagkaroon ng pansit at pagkain doon sa Noche Buena. Ano ang gusto kong sabihin? Nakikinig ang Diyos. Tumutugon. Hindi siya nagpapabaya. Alam niya ang bitaw ng ating puso. Alam niya ang hagod ng inyong katawang naghahanap sa Kanya. Kaya napakasarap pakita. Katulad natin ngayon nagtitipon, pinipon tayo ng pagtitiwala. Pinipon tayo dahil sa Diyos tayo nagpapasakot.
Hilingin natin, ito ang bitbit nating diwa sa pagsalubong sa taong 2012. Happy New Year! Magsitayo tayo lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng nilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang bagong taon naghahatid ng bagong hamon, bagong pagkakataon, bagong pag-asa para sa kapayapaan. Sumama tayo sa prinsipe ng kapayapaan upang gabayan tayo sa mga pagsisikap natin sa buhay ang mabuting balita. Sa ating pagsamo ang ating pumitutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ulitin po natin. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Prinsipe ng kapayapaan, igawad mo nawa